10 mga inihula noon na nagkaroon ng katuparan. Welcome sa Arvin Polo TV. Madalas ka bang naniniwala sa mga hula, ngunit alam mo ba na ang hula ay maaaring magkatotoo at maaari din namang hindi? Walang katiyakan ang mga hula, ngunit marami ang naniniwala dito. At ang ilan nga ay pumupunta pa sa mga fortune tellers para lamang magpahula tungkol sa kanilang future. Pero alam mo din ba na marami na sa mga inihula noon ang nangyari na? At sa video ngang ito ay tutuklasin natin ang 10 mga inihula noon na nagkaroon ng katuparan. Kaya naman simulan na natin. Number 1, COVID-19 pandemic. Ang COVID-19 pandemic na idinulot ng novel coronavirus SARS-CoV-2 ay nagsimula sa lungsod ng Wuhan, China noong December 2019. Ang tungkol dito ay binanggit ni Bill Gates noong 2015 sa isang TED Talk. Sinabi niya na ang mundo ay hindi handa para sa susunod na malaking pandemya. Samantala noong una, inakala nila na limitado lamang ang epekto ng virus sa rehiyon ng Wuhan, ngunit mabilis itong kumalat sa buong mundo na nagdulot ng World Health Crisis. Dahil dito, opisyal nang idineklara ng World Health Organization ang COVID-19 bilang isang pandemic noong March 11, 2020. Ang virus ay kumakalat sa pamamagitan ng respiratory droplets mula sa mga taong may infection, lalo na sa pamamagitan ng pag-ubo, pagbahing at pagsasalita. Maaari rin itong kumalat sa pamamagitan ng paghawak sa mga contaminated na bagay at pagkatapos ay hahawakan ang mukha. Ang mga sintomas ng COVID-19 ay maaaring lagnat, ubo, pagkapagod at pagkawala ng panlasa o pangamoy. Ngunit sa malulubhang kaso, ang virus ay maaaring magdulot ng pneumonia, acute respiratory distress syndrome, at ang mas matindi pa dito ay maaaring mamatay ang isang tao na mayroong COVID-19 virus. Maliban pa rito, ang mabilis na pagtaas ng mga kaso ay nagdulot ng matinding pagsubok sa mga health system ng iba't ibang bansa. Ang mga hospitals ay napuno ng mga pasyente at nagkulang sa mga kagamitan tulad ng ventilators at personal protective equipment o PPE. Bilang tugon, ang mga gobyerno ay nagpatupad ng iba't ibang hakbang upang mapigilan ang pagkalat ng virus, tulad na lamang ng pagpapatupad ng lockdowns, curfews, travel bans at social distancing measures. Ang mga paaralan at negosyo ay pansamantalang isinara, at ang mga mass gatherings ay ipinagbawal din. Gayon din, ang pagsisikap na makagawa ng bakuna laban sa COVID-19 ay naging mabilis. Noong December 2020, ang unang mga bakuna laban sa virus na kinabibilangan ng Pfizer-BioNTech at Moderna ay nabigyan ng Emergency Use Authorization. Sinundan ito ng iba pang mga bakuna tulad ng AstraZeneca, Johnson & Johnson at Sinovac. Number 2, the fall of Babylon. Ang pagbagsak ng Babylon ay isa sa mga pinakakilalang kaganapan sa kasaysayan ng mundo na naganap noong 539 BCE. Ngunit bago ito maganap, maraming mga propeta ang naghula tungkol sa pagbagsak nito na kinabibilangan nila Prophet Jeremiah, Isaiah at Daniel. At ito ay nakasulat sa Biblia. Ang Babylon ay isang lungsod na kilala bilang sentro ng kultura, kalakalan at kapangyarihan ay bumagsak sa kamay ng mga Persians sa ilalim ng pamumuno ni Cyrus the Great. Samantala, ang Babylon ay matatagpuan sa Mesopotamia o tinatawag ng Iraq sa kasalukuyan. Sa panahon ng Neo-Babylonian Empire, sa ilalim ng pamumuno ni Nabopolassar at ng kanyang anak na si Nebuchadnezzar II, ang Babylon ay naging isa sa pinakamakapangyarihang lungsod sa mundo. Si Nebuchadnezzar II ay namuno simula 605 hanggang 562 BCE. Pinalawak niya ang empire at nagpatayo ng maraming magagandang gusali, tulad na lamang ng Hanging Gardens of Babylon na isa sa 7 wonders of the ancient world. Subalit, ang pagbagsak ng Babylon ay bunga ng maraming salik. Isa na rito ang kahinaan sa loob ng empire. Matapos mamatay si Nebuchadnezzar II ay nagkaroon ng sunod-sunod na hindi mahuhusay na mga hari. Kabilang na dito si Nabonidus na hindi nagkaroon ng maayos na pakikipagkasundo sa kanyang mga nasasakupan dahil sa kanyang mga religious reforms at ang kanyang madalas na pag-alis sa lungsod. Ang hindi pagkakasundo sa loob ng imperyo ay nagdulot ng pagkakawatak-watak at unti-unting humina ang depensa ng Babylon laban sa kanilang mga kaaway. Sa kabilang banda, sa silangang bahagi naman, ang Persian Empire ay unti-unting naging malakas sa ilalim ng pamumuno ni Cyrus the Great.
Si Cyrus ay isang mahusay na pinuno ng mga militar at magaling din sa pananakop. At noon ngang 539 BCE, nagdesisyon si Cyrus na lusubin ang Babylon. Ayon sa mga sinaunang ulat, ginamit ng hukbo ni Cyrus ang kanilang talino at mga kakaibang paraan upang matalo ang Babylon. Ginamit nila ang Euphrates River upang makapasok sila ng hindi napapansin ng kanilang mga kalaban. Number 3, the birth of Jesus Christ. Ang pagsilang ni Jesus Christ ay isa sa mga pinakakilalang kwento sa kasaysayan ng mundo. Ang prediction tungkol dito ay inihula ni Prophet Isaiah na mababasa sa Book of Isaiah. Ngunit ang kwento tungkol sa pagsilang kay Jesus ay nakasulat sa New Testament, sa Biblia, partikular sa mga ebanghelyo ni sa Mateo at San Lucas. Ngunit ang prediction tungkol dito ay inihula ni Prophet Isaiah na mababasa sa Book of Isaiah. Ang kwento ay nagsisimula sa Nazareth, isang maliit na bayan sa Galilea, kung saan ang isang dalaga na nagngangalang Maria ay pinili ng Diyos upang maging ina ng Mesiyas. Si Maria ay nakatakda ng ikasal kay Jose na isang karpintero. Ngunit bago sila ikasal, ay nalaman nila na nagdadalang tao si Maria sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa Gospel ni San Lucas, ipinapakita na ang anghel na si Gabriel ang nagsabi kay Maria tungkol sa kanyang misyon. Sinabi ng anghel kay Maria, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakatanggap ka ng biyaya sa Diyos. Maglilihi ka at manganganak ng isang batang lalaki at tatawagin mo siyang Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan." Bagamat noong una ay naguluhan si Maria, tinanggap naman niya ng buong puso ang kalooban ng Diyos. At habang nalalapit na ang panahon ng kanyang panganganak, ay ipinag-utos ni Cesar Augusto ang census sa buong empire. Dahil dito, kinailangan ni Maria at Jose na maglakbay patungong Bethlehem, ang bayan ni David, sapagkat si Jose ay nagmula sa angkan ni David. Subalit, ang paglalakbay ay naging malayo at mahirap, lalo na para kay Maria na noon ay malapit ng manganak. At pagdating nila sa Bethlehem ay wala silang mahanap na maaaring matuluyan dahil puno na ang lahat ng mga bahay panuluyan. Ngunit nakakita sila ng isang silungan sa isang sabsaban. Dito isinilang ni Maria ang kanyang anak. Binalot niya ito ng lampin at inihiga sa isang sabsaban. At noon ngang gabing iyon, ang tungkol sa kapanganakan ni Jesus ay ipinahayag ng isang anghel sa mga shepherds na nagbabantay ng kanilang mga flocks sa mga kapatagan ng Bethlehem. Sinabi ng anghel, "Huwag kayong matakot sapagkat magdadala ako ng mabuting balita at ng malaking kagalakan para sa lahat ng tao. Ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas. Siya ang Kristo, ang Panginoon." Dahil dito, ang mga shepherds na puno ng kasiyahan at pananabik ay nagmadaling pumunta sa Bethlehem upang makita ang sanggol. Number 4, the coming of Alexander the Great. Ang propesiya tungkol sa pagbabalik ni Alexander the Great ay inihula ni Aristander of Telmesos, isang kilalang manghuhula noong sinaunang panahon. Bukod dito, sa Book of Daniel ay nabanggit din ang tungkol sa pagdating ng isang makapangyarihang hari mula sa kanluran. Samantala, si Alexander the Great, o kilala rin bilang Alexander III ng Macedon, ay ipinanganak noong 356 BCE sa Pella, ang kapital ng Macedon. Siya ay anak ni na King Philip II at Queen Olympias. Mula sa murang edad ay nagpamalas na agad si Alexander ng kanyang katalinuhan, lakas at ambisyon. Subalit, noong 336 BCE ay pinatay si Philip II, kung kaya't si Alexander, na 20 years old pa lamang noon, ay itinalaga bilang hari ng Macedon. Agad niyang tinalo ang mga kalaban na nagtatangkang agawin ng trono. Ang una niyang layunin bilang hari ay ituloy ang plano ng kanyang ama na sakupin ang Persian Empire, na noon ay itinuturing bilang pinakamakapangyarihang imperyo sa mundo. Dagdag pa rito, ang kanyang paglalakbay sa Persya ay nagsimula noong 334 BCE nang tumawid siya sa Hellespont kasama ang kanyang hukbo. At sa unang labanan sa Granicus River ay nakamit niya ang unang tagumpay laban sa hukbo ng Persya. Ang pagkapanalo na ito ay nagbigay daan upang makontrol niya ang Asia Minor. Gayon din, sinundan ito ng marami pang tagumpay tulad na lamang ng nangyaring labanan sa Issus noong 333 BCE, kung saan ay hinarap niya si King Darius III ng Persia. Bagamat higit na mas malakas ang hukbo ng Persya, ay nagawa ni Alexander na magtagumpay dahil sa kanyang husay at sa pagkakaisa ng kanyang hukbo.
Number 5, the Great Depression. Ang Great Depression ay nagsimula noong 1929. Isa ito sa pinakamatagal na economic crisis na nangyari sa kasaysayan. Ngunit bago ito maganap ay naihula na ito ng ilang mga economist at mga eksperto. Isa sa mga kilalang nanghula nito ay si Roger Babson, isang kilalang economist at founder ng Babson College. Noong September 5, 1929, ilang linggo bago ang pagbagsak ng stock market ay nagbigay siya ng babala na magkakaroon ng malaking pagbagsak sa ekonomiya. At nagsimula ito sa United States ngunit mabilis na kumalat sa buong mundo na nagdulot ng matinding kahirapan at unemployment. Ilan sa mga sanhi nito ay ang overproduction ng mga produkto, pagbagsak ng stock market at iba pa. Kaugnay nito noong October 29, 1929 na kilala bilang Black Tuesday ay naganap ang pagbagsak ng stock market ng Wall Street. Ang pagbagsak na ito ay nagdulot ng panic. Dahil dito ay marami ring mga bangko ang nagsara at ang mga depositor ay nawalan ng ipon. Ang mga negosyo ay nagsimulang magsara kung kaya't ang mga employees ay nawalan ng trabaho. At noong 1933, ang bilang ng mga walang trabaho sa United States ay umabot sa 15 million na tao at halos 25% ng populasyon ng mga manggagawa. Maliban pa rito, ang agriculture ay naapektuhan din nito. Ang mga magsasaka ay hindi makabenta ng kanilang mga produkto at ang presyo ng mga pananim ay bumagsak din. Gayon din maraming mga magsasaka ang nawalan ng kanilang mga sakahan dahil hindi sila makabayad ng kanilang mga utang. At bilang tugon, ang mga pamahalaan sa buong mundo ay nagsikap upang makahanap ng mga solusyon upang matapos na ang crisis. Sa United States ay inilunsad ni President Franklin D. Roosevelt ang New Deal. Ito ay isang series ng mga programa na may kaugnayan sa ekonomiya na naglalayong pasiglahing muli ang ekonomiya at magbigay ng tulong sa mga apektadong mamamayan. Number 6, the rise of Adolf Hitler. Ang pag-angat ni Adolf Hitler sa kapangyarihan ay isang masalimuot na kwento na puno ng politika, ideology at mga pangyayari sa kasaysayan na nagpabago sa takbo ng mundo. Ngunit bago ito maganap ay nagkaroon na ng hula tungkol dito si Nostradamus, isang kilalang French fortune teller. Nagsulat siya ng maraming quatrains na sinasabing naglalaman ito ng mga hula patungkol sa hinaharap. Isa sa mga isinulat niyang quatrains ay sinasabing tumutukoy kay Adolf Hitler. Narito ang nilalaman, "From the depths of the west of Europe, a young child will be born of poor people. He who by his tongue will seduce a great troop. His fame will increase towards the realm of the east." Si Hitler ay ipinanganak noong April 20, 1889 sa Braunau am Inn, Austria. Sa murang edad ay ipinakita na niya na mayroon siyang mataas na ambisyon at interes sa arts at sa architecture. Ngunit matapos siyang mabigo na makapasok sa Academy of Fine Arts Vienna ay nagkaroon siya ng matinding galit at nawalan ng direksyon sa buhay. Nagsimula ang kanyang pag-angat sa politika noong sumali siya sa German Workers' Party noong 1919. Ito ay isang maliit at radical party na tumutuligsa sa mga Jews at sa Treaty of Versailles. Samantala, noong 1920 ang pangalan ng partido ay pinalitan upang maging National Socialist German Workers' Party o mas kilala bilang Nazi Party. Noong 1923, pinamunuan ni Hitler ang Beer Hall Putsch, isang kudeta na natalo laban sa Weimar Republic. Kaugnay nito, siya ay naaresto at nakulong at habang nasa bilangguan, isinulat niya ang Mein Kampf na isang libro na naglalaman ng kanyang mga ideologies at plano para sa future ng Germany. Nang makalaya siya noong 1924 ay nagpatuloy siya sa pagpapalakas ng Nazi Party sa pamamagitan ng mga propaganda at pagkuha ng suporta mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ang kalagayan ng ekonomiya ng Germany noong panahon ng Great Depression ang siyang nagbigay daan upang mas lumakas ang Nazi Party. At dahil sa mga kaguluhan at kahirapan, maraming mga Germans ang naghangad ng pagbabago at naniniwala sila na kaya silang iligtas ni Hitler. Noong January 30, 1933, itinalaga si Hitler bilang Chancellor ng Germany. At noong January 27, 1933, naganap ang Reichstag Fire, isang insidente na ginamit ni Hitler upang sirain ang kanyang mga kalaban sa politika at itinatag niya ang totalitarian regime. Kaya sa pamamagitan ng Enabling Act noong March 1933,
nagkaroon siya ng kapangyarihan na makagawa ng mga batas na hindi na kailangan ng pahintulot ng Reichstag. Sa ilalim ng pamumuno ni Hitler, sinimulan ng Germany ang aggressive expansion sa Europe. Noong September 1, 1939, sinakop naman ng Germany ang Poland na naging hudyat ng pagsisimula ng World War II. Number 7, World War II. Ang World War II ay isa sa pinakamalawak at pinakamadugong digmaan na naganap sa kasaysayan at tumagal ito mula 1939 hanggang 1945. Ngunit bago ito maganap ay maraming mga signs kung saan ay naghinaala ang mga tao na maaaring magkaroon ng malawakang digmaan. Ang mahigpit na mga kondisyon ng Treaty of Versailles noong 1919 at ang pag-angat ni Benito Mussolini at Adolf Hitler ay nagdulot ng mga tensyon. Dagdag pa rito, ang Great Depression noong 1929 at ang paglawak ng Japan, Germany at Italy ay nagdulot ng mga alitan kung kaya't inisip ng mga tao na posibleng magkaroon ng digmaan. Samantala, nagsimula ang World War II noong September 1, 1939 nang salakayin ng Nazi Germany ang Poland, na naging dahilan ng deklarasyon ng digmaan mula sa United Kingdom at France laban sa Germany. Ang digmaan ay lumaganap sa iba't ibang bahagi ng mundo na kinabibilangan ng mga pangunahing bansa tulad ng United States, Soviet Union, Japan, Italy at Germany. Ang mga alyansa sa digmaan ay nahati sa dalawang pangunahing grupo at ito ang Allies at ang Axis powers. Ang Allies ay binubuo ng United States, United Kingdom, Soviet Union, China at iba pang bansa habang ang Axis powers naman ay pinangunahan ng Germany, Italy at Japan. At noong 1940, mabilis na bumagsak ang France sa ilalim ng Nazi, habang ang Battle of Britain naman ay nagpakita ng matinding pagtutol ng United Kingdom laban sa mga pag-atake sa pamamagitan ng Luftwaffe. Ang tagumpay ng mga Allies sa Battle of Britain ay mahalaga sa pagpigil sa planong pagsakop ng Germany sa British Isles. Ang Siege of Leningrad, Battle of Stalingrad at Battle of Kursk ay ilan lamang sa mga pangunahing labanan na naganap sa pagitan ng Germany at Soviet Union. Gayon din, ang tagumpay ng Red Army sa Stalingrad at Kursk ay nagpalakas sa hukbo ng Allies. Ang Holocaust ay isang genocide na isinagawa ng Nazi Germany at itinuturing din bilang isa sa mga pinakamatinding krimen laban sa sangkatauhan. Kaugnay nito, nasa mahigit 6 million Jews kasama ang milyon-milyong iba pang mga grupo tulad ng Roma, Sinti, Poles at iba pang mga minorities ang pinatay sa mga concentration at extermination camps tulad ng Auschwitz at Treblinka. At upang tapusin ang digmaan sa Pacific, ginamit ng United States ang mga atomic bomb sa mga lungsod ng Hiroshima at Nagasaki noong August 1945. Ang mga pagbombang ito ay nagdulot ng malaking pinsala at pagkasawi na naging dahilan ng pagsuko ng Japan noong September 2, 1945 na siya ring naging wakas ng World War II. Number 8. The Rise of Napoleon. Ang tungkol sa pag-angat ni Napoleon ay inihula din ni Nostradamus. Ang mga lines sa kanyang hula na iniuugnay kay Napoleon ay, "An emperor shall be born near Italy, who shall cost the empire very dearly." At ang isa pa ay ang, "In the year 1790, the Franco-Italian branch shall be born. He shall be a very powerful prince." Si Napoleon Bonaparte ay isang kilalang militar at political leader na mula sa Corsica. Ipinanganak siya noong August 15, 1769 sa Ajaccio, Corsica. Noong 1785, natapos niya ang kanyang pag-aaral sa Brienne Military School at naging isang second lieutenant sa artillery at nagsilbi siya sa French Revolutionary Army. Ang pagtaas ng ranggo ni Napoleon ay nagsimula noong panahon ng French Revolution at panahon din ng isang radical social change at ng kaguluhan. Gayon din, noong 1793, siya ay nagpakitang gilas sa Siege of Toulon na kung saan ay nakuha niya ang lungsod mula sa mga royalists. Ang kanyang tagumpay ay naging dahilan upang ma-promote siya bilang Brigadier General sa edad na 24. At noong 1796, itinalaga si Napoleon bilang commander ng Army of Italy na kung saan ay pinamunuan niya ang kampanya laban sa Austria. Sa loob ng 2 taon ay maraming beses siyang nagtagumpay sa mga labanan, pinalawak ang teritoryo ng France at nagtayo ng ilang satellite republics sa Italy. Sa pagbabalik niya sa Paris noong 1799 ay natagpuan niya ang bansa na humaharap sa isang krisis.
Ang direktori na siyang namumuno sa lugar ay humaharap din sa maraming banta katulad ng pagbagsak ng ekonomiya at ang mga kaguluhan sa politika. Dahil dito ay ginamit ni Napoleon ang kanyang kasikatan at suporta mula sa hukbo upang isagawa ang isang coup d'etat noong November 9, 1799. Sa pamamagitan ng pag-alis sa directory at pagtatatag ng consulate, si Napoleon ang naging unang konsul, ang de facto na pinuno ng France. Number 9. The assassination of John F. Kennedy. Noong November 22, 1963, naganap ang isa sa mga pinakamalungkot na pangyayari sa kasaysayan ng Amerika at ito ang pagpatay kay President John F. Kennedy. Ngunit bago ito mangyari ay sinabi ni Jeane Dixon noong 1956 na ang isang presidente ng United States na pipiliin noong 1960 ay mamamatay. Kaugnay nito, ang pagpatay kay President Kennedy ay nangyari sa Dallas, Texas habang nakasakay siya ng isang motorcade sa Dealey Plaza. Kasama niya sa motorcade ang kanyang asawa na si Jacqueline at ang Texas Governor na si John Connally at ang asawa nito na si Nellie Connally. Bandang 12:30 p.m., ilang putok ng baril ang narinig at dahil dito ay agad na bumagsak si Kennedy na tinamaan ng bala sa ulo. Agad naman na dinala si Kennedy sa Parkland Memorial Hospital ngunit hindi na siya nailigtas at idineklara na siyang patay bandang 1 p.m. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat at nagdulot ng labis na kalungkutan at pagkabigla sa buong bansa at maging sa buong mundo. Matapos ang insidente ay nagsagawa ang gobyerno ng isang malawakang investigasyon. Si Lee Harvey Oswald na isang dating Marine ay agad na naaresto bandang 1:50 p.m. ng parehong araw. Siya ay nasangkot sa pagpatay kay Kennedy matapos siyang makita ng mga witness sa Texas School Book Depository kung saan natagpuan ang sniper's nest na ginamit sa pamamaril. At makalipas ang 2 araw, habang inililipat si Oswald mula sa City Jail patungo sa County Jail, siya ay binaril at pinatay ni Jack Ruby na isang may-ari ng nightclub sa Dallas sa harap ng mga kamera. Maliban pa dito, si President Lyndon B. Johnson na siyang pumalit kay Kennedy ay bumuo ng isang special commission upang imbestigahan ang pagpatay at pinamunuan ito ni Chief Justice Earl Warren. Noong September 1964, inilabas ng commission ang kanilang report na nagsasabing si Oswald ang nag-iisang killer at walang kahit anong sabwatan na naganap sa likod ng pagpatay. Ngunit marami pa rin ang hindi naniniwala sa report na ito. Dahil ang iba ay naniniwala na may naganap na sabwatan sa CIA, mafia at sa iba pang mga grupo. Kaugnay nito ay marami din ang nagtaka tungkol sa motibo ni Oswald sa pagpatay kay Kennedy. Si Oswald ay kilala bilang isang pro-Soviet at pro-Cuban na individual at nagkaroon ng malalim na interes sa communism. Noong 1959 ay nagpunta naman siya sa Soviet Union at sinubukang manatili doon. Ngunit wala pa ring malinaw na paliwanag kung bakit niya pinili na patayin si Kennedy. Noong 1979, ang House Select Committee on Assassinations ay nagsagawa ng sariling investigasyon at natuklasan nila na maaaring nagkaroon ng probable conspiracy sa pagpaslang kay Kennedy. Number 10. The Atomic Bomb. Ang konsepto ng atomic bomb ay unang nahulaan ni Leo Szilard noong 1933. At noong 1939, kasama si Albert Einstein ay sumulat sila ng letter kay President Franklin D. Roosevelt tungkol sa posibilidad ng paggawa ng atomic bomb. Ang atomic bomb ay isang nuclear weapon na gumagamit ng energies mula sa paghati ng mga atom upang makalikha ng napakalakas na pagsabog. Ang technology na ito ay unang binuo noong World War II sa pamamagitan ng isang project na tinatawag na Manhattan Project na pinamunuan ng United States sa pakikipagtulungan ng United Kingdom at Canada. Samantala, ang Manhattan Project ay nagsimula noong 1939 matapos ang babala ng mga scientist tulad nina Albert Einstein at Leo Szilard tungkol sa potensyal na paggawa ng Nazi Germany ng mga atomic bombs. At noong 1942, ang project na ito ay itinatag sa ilalim ng pamumuno ni Major General Leslie Groves at sa tulong ni J. Robert Oppenheimer. Ang mga experimentations at mga research ay isinagawa sa iba't ibang lugar sa United States kabilang ang Los Alamos Laboratory sa New Mexico. Gayon din naman, ang principle sa likod ng atomic bomb ay ang nuclear fission nito na kung saan ang nucleus ng isang heavy atom tulad ng uranium-235 o plutonium-239 ay nahahati sa mas magagaan
na mga bahagi kapag tinamaan ng isang neutron. Ang prosesong ito ay naglalabas ng malaking amount ng energies at mga neutrons na nagdudulot ng isang chain reaction. At kapag hindi napigilan, ang chain reaction na ito ay nagiging sanhi ng napakalakas na pagsabog. Sa katunayan, noong August 6, 1945, ang unang atomic bomb na tinatawag na Little Boy ay ibinagsak ng United States sa lungsod ng Hiroshima, Japan. Ang bomba ay nagdulot ng mabilisang pagkamatay ng humigit kumulang 70,000 na mga tao, habang libo-libo pa ang namatay sa sumunod na mga araw at linggo dahil sa epekto ng radiation at sunog.